Binabayaran mo ang kasambahay para magtrabaho, hindi para mawalan ng dignidad. Ulitin ko ha, binabayaran mo ang kasambahay para magtrabaho, hindi po para mawalan ng dignidad. Kasi oo, may trabaho siyang kailangan gawin. Maglinis, magluto, maglaba, mag-asikaso ng bahay. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo na siyang sigawan, ipahiya, murahin, o tratuhing parang wala siyang halaga. Kasi hindi po normal na tira-tira ang pagkain niya. Kulang ang tulog, walang pahinga. Tapos galit ka pa kapag napagod siya. Hindi alipin ang kasambahay, empleyado siya, tao siya. At ang sahod na binibigay mo, bayad sa trabaho, hindi bayad sa karapatang yurakan siya. Kasi ang masama, may mga amo na mabait sa bisita, magalang sa opisina. Pero pagdating sa bahay, doon mo binubuhos ang galit sa taong walang lakas gumanti. Kasi alam mo kailangan kanya, alam mong takot siyang mawalan ng trabaho at ginagamit mo yun para patahimikin siya. Kaya please, huwag mong iparamdam na utang na loob niyang kumain, matulog at magpahinga. Karapatan niya yun. Hindi pabor na pwede mong bawiin kapag galit ka. Hindi disiplina ang pamamahiya. Hindi pagiging strikto ang hindi pagpapahinga. At hindi po kabaitan ng pagsahod ng tama kung araw-araw mo naman siyang binabastos. May pamilya rin siyang inuuwian. May pagod, may sakit, may limitasyon. Kaya kung gusto mong respetohin niya ang buhay mo, matuto ka ring respetohin ang pagkatao niya. Dahil ang tunay na sukatan ng ugali mo, hindi kung paano mo tratuhin ang taong may kapangyarihan sa iyo, kundi kung paano mo tratuhin ang taong alam mong hindi kayang lumaban sa iyo. Kaya uulitin ko, binabayaran mo ang kasambahay para magtrabaho, hindi para mawalan ng dignidad. Kaya irespeto mo.